Tunog lang talaga. Okay. So ito ay ginagamit din practice if you attend, kung naging advanced ROTC officer kayo, nag-reservice kayo, RCT, tsaka 3132, 4142. Okay. So ito ginagamit din sa crime mapping. For example, kung saan galing yung pumutok. Okay. So yan yung pinapaputok dyan. Blank ammo. Blank cartridge. Okay. So uses of blank ammo. Blanks are commonly used when the sound and flash of gunfire is needed. So military training maneuvers, yan. Movies that require gunfights, yan yung mga uses ng blank ammo. So military training, kasi kasama yan sa crime mapping. Kumbaga sa crime mapping, ano tawag doon? Crime mapping, yung ano lang pala, mapping. Okay? So yung sa jungle, lalo na kapag kayo ay SAP, okay, yung mga musang natin, so hindi nila identified kung nasaan. So ang gagawin nila, i-identify nila kung saan ang galing yung tunog. Okay, so hahanapin nila yan. So live ammo, so the real ammunition, since it is composed of complete unit of unfired cartridge, live ammo. So wala pang tama yung firing primer cap, yung bullet nakakabit pa, at may gunpowder. So live ammo. Okay. So drill ammo, completely inert without propellant, used in military training, practice loading and manipulation of firearms. So ito naman, wala talagang puputok dito kahit tunog. Okay. So kumbaga, pa-practice ka mag-reload, maglagay ng bala sa magazine, okay, kasa-kasa ka dyan. So, tinetesting din dito kung gagana yung extractor, ba? Galing sa magazine, papunta doon sa chamber. So yan ang gamit ng drill ammo. Wala. Practice ka na rin lagay ng bala sa magazine, masanay ka. Kasi di minsan dapat mabilisan rin. So paano kung dalawa lang magazine mo, tatlo, kailangan mo mag-reload. Okay? Pia. So, mag-reload, hindi din madali ha. Halika. Pero may technique yan. Sabi mo nga doon, Daddy. Pero kapag pasmado ka Hindi, pa sa yung medyo tuk-tuk. madulas, May klase ka mo ko. mahirap Sabi itulak ko. yung bala. So parts of ammunition. So cut away view of cartridge. So ito. So yung tingnan mo yung number 1. So yung tinatawag na bullet. Number 2, gunpowder sa loob or yung propellant. Number 3, cartridge case. Okay, or yung casing. Then primer. Yung sa ilalim. Gusto tatama yung firing pin. Sa meron naman, buo. Okay, yung pasyo. Titignan nyo, yung primer niya, buong kwenta ng bala. So later on, may didiscuss natin yan, mga types. So center fire ammunition, yan, yung tinatawag natin center fire, yan yung very common na ginagamit natin na bala. So cartridge unfired, then yung makikita nyo parang mga lupa-lupa, that is the gunpowder. Okay, then bullet, then yung percussion o yung tinatawag nating primer. Okay, kahit pako, itulak mo lang yan ang kahit anong bagay, puputok na yan kahit walang baril. Kahit hawakan mo lang yung cartridge, yung casing, then itulak mo yung primer na yan, puputok yan. Okay. So classification of cartridge according to the type of firearm in use. Revolver cartridge, okay, ginagamit sa revolver yan. So meron tayong pistol, rifle, and shotgun. Okay. So dito tayo sa pinfire according to location of primer. Yan. So meron kasi tayong bala na yung primer niya ay nasa gilid. Okay. So imbis na yung firing pin nasa likuran ng puwet, sa gilid, okay, ng basyo, yan yung firing pin, yan yung red. Okay, so wala na yan, obsolete na yan, sinauna pa yan. Okay, sinauna. When we say obsolete, wala nang gumagamit. May makikita man tayo, pero display na yan, no? pang museo.
Hingi naman tiyang. Then center fire. Priming powder is located at the center. Yan, yung kulay pula, yung may bilog. Paluin mo lang yan. Okay, then magkukos na ng combustion, yung pressure. Then, tsaka niya itutulak si bullet. So, si rim fire, the primer is located at the rim of the base point. Wala na, obsolete na rin yan. Okay, nasa gilid siya. So, tumama yan. Once tumama na yung firing pin dyan sa gilid. Ganyan pa yung mga barrel dati. Yung mga teka-teka. Tamaan mo lang yan, puputok na. So, according to rim, yung paikot, yung puwetan, diba, pabilog yun. Pero may mga design yan. So, rim type, the diameter of the rim is greater than the diameter of the body. So, ibig sabihin, yung basyo, yung katawan niya. Picture ba? Wala. Okay. So, ito yung bullet. Ito yung basyo. Okay. So, sabi dyan, the diameter of the rim is greater than the body of the fire cartridge. Ibig sabihin dito, yan, may sobra. Okay. So, yan yung tinatawag nating rim type. Okay. So, malapad yung puwitan. So, ginagamit yan sa caliber 38 and caliber 22. 22, yung maliit na barrel. Nakakita na kayo nun. Parang ano lang yun, kamay nyo. Then, semi-rim fire type. The diameter of the rim is slightly greater than the diameter of the body. So, kabaliktaran naman. Okay, slight. Meaning, kabaliktaran, ito yung basyo. Ito yung basyo. Ito yung body, ha. Is slightly greater than the diameter. Okay. So, kung konti lang, yan lang. Okay, yan, konti lang. Huh? So, again, sa 32, sa 38, and sa 25, ginagamit yan. Oh, mamaya. May klase ako yun, oh. So, yung rimless type, the diameter of the rim is equal with the diameter of the body. O, pantay siya. Okay, pantay lang yung bala. Bullet. Okay. Then, yung rim niya, yan, pantay lang. Ayun ba yan? Okay, pantay lang. So, ito yung sa may puwitan. So, pantay lang sila. Picture ako dyan mamaya. Nasa panghuli ata. Then, yung rebated type, the diameter of the rim, okay, is smaller than the body of cartridge. Okay. Then, yan yung diameter. Okay. So, mas maliit sa katawan. Ito, may picture ata dito para mas maayos. Wala pa. Sige. Dito mo tayo belted. Saan yung picture? Ito. Dito mo tayo belted. There is a protruding metal around the body of the cartridge case near the rim. Ito. Yan. So, ito yung rim. Rimless. Yan, pantay. Doon sa diameter ng basyo. Then, yung semi-rim, okay, medyo mas lagpas lang sa diameter ng cartridge. So, mas mahaba ito sa rim. Then, yung belted, yan. Okay. So, imbis na diretso na ito, tignan nyo itong semi-rim. Okay. So, may isang parang leeg dito sa belted, dalawa. Okay. So, dagdag kasi sa ano yan. Ang use niyan, depende sa barrel at depende rin dun sa firing pin para umabot. Okay. Then, yung sa barrel. Yan, sa barrel. Okay. Then, rebated, yung diameter ng cartridge, mas maliit yung
kanyang pitan. Okay, sa may firing pin yan. So hindi siya pantay. Nasa loob. Okay. So classification of cartridge according to power based on velocity. So low power cartridge fires a projectile with a muzzle velocity of less than 1,850. Okay? Yung bilis niyan. So yung ito mga to familiarize lang, no? So in board exam ang maraming lumabas diyan, type of rims. Ano pa yung external, internal, terminal. Yun yung laging nalabas eh. Hindi nawawala. So pero may mga tanong na din sa board exam. Okay, na what type of rim or bullet ang gagamitin dito sa baril na to. So ilalagay dyan in the caliber 38. Okay, in the following, what bullet or the cartridge will be used. So ang choices daw, drawing. Okay, drawing siya. Okay, so ganito yung lalabas doon niya. Okay. High power cartridge fires a projectile with 1,925 up to 2,500. Then yung high intensity 2.5 pataas. So paki-familiarize lang ako niyan. So yung mga barrel at yung bala, yung bala i-ano mo na, i-research nyo lang. Okay, pero nagpo-browse ako eh. Okay, wala kasi tayong gamit na pwedeng ipakita man lang na face to face. Okay, so kaya hindi ko rin sa inyo mapapakita, wala tayo eh, wala tayong gamit. So more na ano lang tayo siguro, picture. Palawakan nyo yung imagination nyo. Yan ang challenge sa inyo. Pare-paras din tayo. Graduate ng walang kagamit-gamit man lang na nakita. Okay. So yung sinasabi nating FPS, yan yung frames per second. Okay, frame second. So terms related to cartridge malfunction, misfire and hang fire. So when you say hang fire, delay explosion. Tandaan nyo lang yung word na delay. Okay, so meaning saglit lang, hindi pumutok. So misfire, total failure of cartridge to discharge. Okay, inantay mo na ng ilang segundo, ilang minuto, kinalabit mo pero wala pa rin. Pero wag nyo kakalabitin. Once sa kinalabit nyo at hindi pumutok, antayin muna ng ilang segundo. Okay, so wala siyang exact time sinasabi kung kailan nyo aantayin. As long as matagal na, okay, so from the word hang, naghang lang, saglitan lang, then pumutok. So wag yung titignan, wag yung itututok, wag yung titignan yung chamber. Okay, kasi may times na puputok na lang yung bigla. So yung misfire, total failure. Hindi talaga siya pumutok after you wait seconds or minutes. Shotgun shell consists of brass head with which a fixed stout paper tube. Okay, which all shotgun cartridge have rim of larger diameter round the shotgun. Okay, so itong sample niyan. Yan. So ito yung tinatawag natin casing sa shots, sa bala ng shotgun. Okay, then ito yung mga bulitas, pellets. Yan yung pinakabala ng shotgun. Ito ay plastic lang to kung nakahawak na kayo niyan. Okay? Then yung sa loob niya, wad column, yung panulak yan, no? Panulak. Okay, then may primer cap din yan. Okay? So dito rin, tatama yung firing pin. So ito naman, makikita nyo, buo. Ito pellets, ito buo. Okay, projectile tinatawag natin slag. Buo yan. Pag tinamaan ka niyan, wala na, hindi ka nabibigyan pa ng isang chance ang buhay. So sa ibang bansa ginagamit yan, panira ng pinto, yung doorknob. Okay, pero kung sa tao mo gagamitin yan, pagka siguro 3-4 na bala sa leeg, ugot ang ulo mo.
Okay, so yan ang magiging itsura. Okay, pellets. So yung gunpowder niya nasa baba, malapit sa brass. Then sa taas ng gunpowder, syempre yung mga bullets ay yung pellets. Okay. So shots are spherical pellets loaded in a shot shell. Size shot range from 0.08 inches, okay, to 36 inches in diameter. So doon sa may barrel ng shotgun, di ba makikita nyo smooth bore and rifled bore. So when we say rifled bore nga, meron tayong lance and grooves. It's either right or left. So kapag merong rifled firearm, okay, rifled book, mas malayo ang mararating niya. So yung isa naman, yung sa shotguns, so kaya siya malapit lang. So they have no ripping, yung lance. So yung bala, bahala na paglabas, okay, kalat na. Okay, unlike sa may rifle, yung lance and grooves, umiikot, nakokontra yung hangin. So the rifle slug, so shot shells can also be loaded with one single. Yan yung tinatawag nating slug. Buo yan. Kumbaga sa pistol rifle, mas malaki yung diameter ng bullet. Okay, kapag tumama nga sa'yo yan, malas mo kapag tumagos at malapitan. Ha? Ulit lang. Oh, bullet. So bullet, this bullet is a metallic or non-metallic cylindrical projectile propelled from firearm by means of expansive force, gases. So dahil doon sa loob ng basyo, yung gunpowder, naipon yung pressure, yung hangin. Okay, kaya yung bullet naitulak ng pressure, kaya siya lumabas. Tatandaan nyo, ang bullet, yung pinaka-lead, yung ulo ng bala, yung tatama mismo sa target. Okay? Ang boring talaga. Susuwak na lang ng ice cream. So a bullet is a solid projectile propelled from firearm and is normally made from metal. Okay? Metal. But later on, pag-aralan din natin yung mga types of bullets, yung mga itsura. Sinabi ko last meeting sa inyo in face-to-face. For example nga, yung tracer bullet, paggabi, umiilaw yan. Meron naman tayong rubber bullet. Sa ibang bansa, rubber bullet ang ginagamit. So hindi 31 pa sila lang. pumapatay talaga. Dito kasi sa atin, balay, metal ang ginagamit natin. So sa ibang bansa, like Korea o ano yung Hong Kong. Okay, so rubberized bullet. America, US, yan. Pero pa silang taser. Taser lang minsan ginagamit. Or yung rubberized bullet. Pag tumama sa iyan, medyo masakit din talaga yan. Panghina yan, mamamayo-ulit yung tama sa'yo. So gusto lang nila ma-delay. So, unlike sa ibang bansa, live bullet talaga. So a bullet, in contrast to shell, does not contain explosive and damage its target by imparting its kinetic energy upon impact. So hindi naman naabot yung bullet kung hindi dahil doon sa pressure, combustion na galing sa gunpowder na naipon doon sa loob ng cartridge, then itinulak si bullet. Okay? So projectiles propelled from shotguns are termed shots or pellets. Yan yung tinatawag nating bala sa shotgun, yung shots or yung pellets. Yung shots, yung pinakabala ng shotgun, yung nasa loob ng shots, it's pellets. Okay? So the largest size of shots are called buckshot. Okay, so bullet is derived from French word bollette. Okay, bollette, which roughly means little ball. Yung bulitas. Yan. So yan ang tawag natin dyan. So note, take note ha. Bullets in modern concept are projectiles propelled from rifled firearm. So yan ang use ng ating ballistics
Okay, yung trajectory ay yung projectile, yung tama nung pinaka-lead or bullet doon sa target. Okay, so which is cylindrical in shape. The core of the slug is an alloy or lead of lead, antimony, and sometimes tin. So iba-iba ang size ng bala ng shotguns. I hope na sana makahiram ako ng mga bala, kalikutin natin, tanggalin natin. So para makita natin yung pinaka loob. Okay, so pero kung wala, kaya lawakan nyo lang yung imagination nyo. Pare-pares lang tayong hindi naka-experience ng mga gamit during college days. So ngayon lang din ako nakagamit ng mga ibang gamit. Bullet recovery box, DA, fingerprint, photography, ha? So pwede naman kayo mag-seminar, trainings sa labas. Mahal nga lang ang bayad. Para dagdag credentials yun. Pwede yun ang pag-applyan nyo agad. Okay? So parts of bullets. So tip. Then yung pinaka parang shoulder, yan yung tinatawag na ogive. Okay, ogive, ito. Ito yung ogive. So bago pa ako maging bundok. Shoulder. So yung cannelure, okay, etong base na yan, heel. Yan yung nasa loob ng cartridge. Okay, so may pasobra yan. Okay? Itong simula dito, yan, ito, nasa loob ng cartridge yan. Okay, nasa loob ng cartridge. Ay, wala na. Okay.